Ang amoy ng nilagang mais at usok ng tuyong dahon ang unang sumalubong sa iyo nang dumating ka sa Sitio Bagolay. Ang daan papunta rito ay bako-bako at napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Ayon kay Aling Delia, isang residente ng lugar, ang kagubatang ito ay ang sinasabing tirahan ng mga duwende. Basta, iwasan mong maglakad-lakad dito sa gabi. Paalala niya noong unang gabi mo sa sityo. Tumawa ka lang nun. Inisip na kwentong barbero lang ang lahat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa iyo. Ang mga tunog ng kuliglig ay mistulang bumubulong at ang malamig na hangin ay parang dumadampi ng may bahid ng babala. Kinabukasan, habang iniikot mo ang paligid, napansin mong ang bawat pamilya ay may maliit na altar na may kandila, pagkain at alay. Ayon kay Mang Lucas, yun daw ay para sa mga duwende. Hindi biro ang mga nilalang dito, iho. Anya, habang hinahalo ang kanyang pinakukuloang halamang gamot. Magagalit sila kung hindi mo sila igagalang. Hindi ba't mga alamat lang naman yan? Tanong mo. Pilit na itinatago ang inis. Ngumisi si Mang Lucas, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Makikita mo rin, sa lugar na to, ang mga alamat ay nagiging katotohanan. Habang tumatagal ang pananatili mo sa sityo, unti-unting nagiging mas malinaw sa iyo ang mga kakaibang pangyayari. May mga pagkakataong nawawala ang mga gamit mo sa loob ng bahay at matatagpuan mo na lang ito sa ilalim ng puno. May mga yapak na maliliit na tila sa bata, ngunit walang batang ganon kaliit ang paa. Si Karding, ang pilyong bata, ang unang nagbabala sa iyo. Maestro, huwag kang umupo malapit sa punso, sabi niya. Baka magalit sila. Tumawa ka lang, ngunit sa sulok ng iyong mga mata, may nakita kang maliit na anino na gumagalaw sa gilid ng puno. Kinagabihan, napansin mong may kakaibang tunog sa ilalim ng iyong sahig. Mga bulong, mga halakhak. Sinilip mo ito, ngunit wala kang nakita. Subalit, sa paglingon mo, may isang maliit na figura ng tao na dumungaw sa iyo mula sa bintana. Isang duwende na may matang nagliliyab sa dilim. Pinilit mong iwaksi ang nakita mo. Siguro'y pagod lang ang mga mata mo. O baka guni-guni lang yun, dala ng pagod sa mahabang biyahe. Ngunit habang patuloy ang gabi, hindi mo maialis ang pakiramdam mo na parang may nagmamasid. Sa tuwing susulyap ka sa bintana, parang may anino sa gilid na nagkukubli. Kinabukasan, nilakasan mo ang loob at pinuntahan si Mang Lucas. Nakakita ko ng kung ano man yun kagabi. Anya mo, habang pilit na itinatago ang kaba sa boses. Tumitig siya sa iyo, parang inisip kung dapat ba niyang sabihin ang nalalaman. Ang duwende dito ay hindi tulad ng mga napapanood mo sa pelikula, iho. Ang iba sa kanila, mababait, ngunit ang iba, mapaglaro't mapaghiganti.
Sagot niya. Naglagay siya ng isang pulang tela sa mesa. Dalhin mo ito. Ilagay mo sa bulsa mo. Proteksyon mo yan laban sa kanilang kalokohan. Sinunod mo ang payo ni Mang Lucas. Ngunit hindi mo ito sineryoso. Nang hapon ding yun, dinalaw ka ni Aling Delia. Minarinig akong masama, maestro. Anya, habang bitbit ang isang basket ng prutas. Sabi ni Carding na nakita ka raw niya sa tabi ng punso kahapon. Totoo ba? Biglang bumalik sa isipan mo ang insidente kahapon. Oo, naupo ka nga roon saglit, ngunit wala ka namang masamang ginawa. Hindi mo naisip na may masama itong maidudulot. Iwasan mo ang punso na yun. May duwending naninirahan doon. At kilala siya sa pagiging matampuhin. Babala ni Aling Delia. Ngunit bago ka makapagsalita, kumaripas ng takbo si Carding papunta sa inyong direksyon. Hingal na hingal. Aling Delia, si Tatang, nahulog sa hagdan at nabali ang paa. Sigaw niya. Agad namang tumakbo si Aling Delia. Ngunit napansin mong may kakaiba sa mukha ni Carding. Parang nagpipigil ng takot. Kinagabihan, habang sinusubukan mong magsulat sa iyong journal, muling nagparamdam ang mga bulong. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas, mas malinaw. Lumayas ka! Napaitlag ka. Ang boses ay tila nang galing sa mismong dingding ng bahay mo. Sinubukan mong hanapin ang pinagmumulan nito. Ngunit sa tuwing lalapit ka, nawawala ang tunog. Sa labas ng bahay, may mahihinang kaluskos sa ilalim ng puno. Lumabas ka. Dala ang flashlight mo. Sa pag-ikot ng ilaw, nakita mong may mga maliliit na bakas ng paa sa lupa, papunta sa punso. Hindi mo alam kung anong sumapi sa'yo, ngunit nilapitan mo ito. Nagmamasid ka, ngunit parang walang kakaiba. Ngunit bago ka pa makalapit pa, biglang lumitaw si Mang Lucas sa likod mo. Hawak ang isang mangkok na may usok. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya, galit na galit. Agad siyang nagbuhos ng kung anong likido sa punso habang may binubulong na dasal. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na ngayon! Bumalik ka sa bahay, nanginginig. Napansin mong wala kang dalang pulang tela na ibinigay sa iyo ni Mang Lucas. Naiwan mo ito sa mesa. Sa isip mo, iyon ba ang dahilan kung bakit biglang dumami ang mga kakaibang pangyayari? Habang nagmumuni-muni ka, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Wala kang naririnig, kahit tunog ng kuliglig. Napansin mong may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. At sa sulok ng iyong mga mata, muli mong nakita ang maliit na figura. Hindi lang isa, kundi 3. Lumayas ka! Sabi nilang sabay-sabay. Ang kanilang mga boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga mata nila ay naglalagablab sa galit. Sa sobrang takot, napasigaw ka. Ngunit walang nakarinig sa iyo. Sa puntong yun, napagtanto mong ang mga kwento ng mga duwende ay hindi alamat lamang, kundi totoo sila. Kinabukasan,
Magulo ang isip mo. Hindi ka makatulog ng maayos dahil sa nangyari kagabi. Lumapit ka ulit kay Mang Lucas para humingi ng tulong. Tinignan ka niya ng malalim. Tila nag-aalala, ngunit may halong pagkainis. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang maglaro sa paligid ng punso. Ngayon, nakuha mo na ang kanilang atensyon. Aniya, habang inihahanda ang isang itim na mangkok na puno ng mga halamang ugat at langis. May nagawa ba akong mali? Wala naman akong intensyon na galitin sila. Tanong mo, halos nagmamakaawa. Hindi laging tungkol sa intensyon, iho. Ang presensya mo pa lang, sapat na para masaktan sila kung hindi mo sila iginalang. Pero may paraan pa para humingi ka ng tawad. Nagbigay siya sa iyo ng babala. Kailangan mong magbigay ng alay. Magdala ka ng pagkain, bulaklak at kandila sa punso. Ngunit hindi yun kasing simple ng iniisip mo. Kailangan mong magpakumbaba at humingi ng tawad ng taos-puso. Kinahapunan, naganda ka ng mga alay tulad ng sinabi ni Mang Lucas. Isang basket ng prutas, tinapay at kandila ang dinala mo sa punso. Habang papalapit, naramdaman mong mas tumindi ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw mo. Lumuhod ka sa harap ng punso at inilapag ang mga alay. Pasensya na kung nasaktan ko kayo. Hindi ko alam na mali ang ginawa ko. Humihingi ako ng tawad. Sambit mo ng mahinahon. Pilit nilalabanan ang takot. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog na maririnig maliban sa sariling tibok ng iyong puso. Pero habang tumatagal, naramdaman mong parang may nagbago sa hangin. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Ngunit habang papaalis ka na, napansin mong may nakatayo sa di kalayuan. Isa itong maliit na figura, halos hanggang tuhod ang taas. Suot nito ang isang makulay na damit at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Tumitig ito sa iyo ng matagal bago tuluyang maglaho. Anong ibig sabihin ba nun? Tinanggap ba nila ang alay ko? Tanong mo sa sarili. Ngunit bago ka makabalik sa bahay, nasalubong mo si Aling Delia na mukhang nag-aalala. Maestro, nakita ka raw ng ilang bata kanina na nakikipag-usap ng mag-isa sa punso. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Bago ka makasagot, biglang tumakbo si Karding papunta sa inyong dalawa. Humihingal na parang may masamang balitang dala. Si Tatang! Biglang nawala ang sakit ng kanyang paa! Sigaw niya, punong-puno ng pagtataka. Habang iniisip mo ang mga nangyari, napaisip ka kung nagalit ba ang mga duwende o baka nagpakita sila ng awa. Ngunit hindi yun nagtagal dahil nang sumapit ang gabi, muling bumalik ang mga bulong. Hindi pa tapos. Ngunit hindi nagalit ang boses. Sa halip, parang may kahulugan ang kanilang sinabi. Sa sumunod na araw, pumunta ka kay Mang Lucas para magtanong, ngunit biglang bumalot ang takot sa kanya nang marinig ang iyong kwento. Kapag hindi pa sila tapos, nangangahulugan lang na may mas malaki silang hinihingi
At kung hindi mo ito mabigay... Tumigil siya, nag-aalangan. Mas mabigat ang magiging kapalit. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ang kailangan nilang kunin mula sa akin? Tanong mo, halos maputol na ang hininga sa kaba. Kaluluwa mo! Sagot niya, halos pabulong. Ngayon, hindi ka na sigurado kung paano lalabanan ang mga nilalang na ito. Wala kang magawa kundi sundin ang bawat gabay ni Mang Lucas. Ngunit sa loob mo, alam mong may bagay na hindi niya sinasabi sa iyo. May lihim siyang itinatago at ramdam mong may mas malaki pa itong kaugnayan sa Sitio Bagolay at sa mga duwende. Kinagabihan, hindi mo maialis sa isip ang sinabi ni Mang Lucas. Kaluluwa mo! Ang bigat ng mga salitang yun ay parang multo na patuloy kang sinusundan. Habang nakahiga ka sa banig, naramdaman mong mas lumalapit ang presensya ng kung anong nilalang na nagmamasid sa iyo. Bumangon ka at tumingin sa bintana. Tumahimik ang buong sityo, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita kang gumagalaw sa gilid ng punso. 3 maliliit na figura ang nagtitipon doon. Tila may ginagawa. Kinuha mo ang flashlight at tinutok ito sa direksyon nila. Ngunit bago pa maabot ng liwanag ang mga nilalang, bigla silang naglaho. Biglang bumigat ang hangin. Napansin mong may iniwang bagay sa tapat ng punso. Isang maliit na sisidlan na gawa sa kahoy. Nakaselyo ng pulang sinulid. Naglakas loob kang lapitan ito. Kahit pakiramdam mo'y may kung anong babala ang sumisigaw sa iyong isipan. Pagkabalik mo sa bahay, sinuri mo ang sisidlan. Napansin mong may nakaukit dito na kakaibang simbolo. Mga pabilog na pattern na hindi mo mawari ang kahulugan. Sa loob nito ay may isang hibla ng buhok, tuyong dahon at isang maliit na piraso ng papel. Sa papel ay nakasulat ang isang mensahe sa wikang hindi mo maintindihan. Kinabukasan, dinala mo ito kay Mang Lucas. Agad na nagbago ang ekspresyon niya nang makita ang sisidlan. Malaki ang problema mo, iho! Sabi niya habang hinihimas ang noo. Yan ay isang sumpa! Anong ibig mong sabihin? Sumpa? Tanong mo, nanginginig. Kapag iniwanan ka ng duwende ng ganitong sisidlan, ibig sabihin ay may hinihiling sila sa iyo. Kung hindi mo susundin ang kagustuhan nila, ipapataw nila ang sumpa sa iyo o sa iyong pamilya. Pero wala naman akong pamilya dito. Sagot mo, umaasang makakahanap ng butas sa sitwasyon. Kung ganon, ikaw ang magiging target nila. Sagot niya, malamig ang boses. Sa tulong ni Mang Lucas, sinubukan mong alamin ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa sisidlan. Ayon sa kanya, isa itong simbolo ng pagsunod. Isang utos na kailangan mong sundin. Ngunit ang problema, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong hinihingi ng mga duwende. Baka sa panaginip, magparamdam sila. Kailangan mong maging alerto, sabi niya. Sa sumunod na gabi, habang natutulog ka, nagising ka sa isang kakaibang lugar. Isang malawak na kagubatan na punong-puno ng mga ilaw na tila bituin.
Sa gitna nito ay naroon ng 3 duwende na nakita mo sa punso. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanilang anyo. Maliit sila ngunit nakakasilaw ang kanilang presensya at ang kanilang mga mata ay tila bumabasa ng iyong kaluluwa. May utos kami, sabi ng isa sa kanila, mababa at malamig ang boses. Hindi ka makapagsalita, pakiramdam mo'y napako ang iyong dila. Ang punso ay nasira ng iyong pagkilos. Ibalik mo ito sa dati. Ngunit hindi lang yun ang kabayaran. May kailangan kang hanapin para sa amin. Anong kailangan kong hanapin? Tanong mo. Sa wakas, nakuha mo ang lakas na magsalita. Hindi sila sumagot. Sa halip, iniabot nila sa iyo ang isang piraso ng kahoy na may nakaukit na bagong simbolo. Nang magising ka, hawak mo na ito sa iyong kamay. Isang bagay na imposibleng makuha mo sa panaginip. Kinabukasan, binalikan mo ang punso. Napansin mong bahagyang nagiba ito. Marahil dahil sa aksidente o pagkakaupo mo noon. Sinimulan mo itong ayusin gaya ng ipinag-utos nila. Nagdala ka ng lupa at maingat mong ibinalik ang punso sa dati nitong anyo. Habang ginagawa mo ito, pakiramdam mo'y may nagmamasid sa bawat galaw mo. Ngunit alam mong hindi pa yon ang katapusan. Ang kahoy na iniwan nila sa iyo ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang enerhiya. Itinanong mo kay Mang Lucas kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Isa itong tanda ng paghahanap. Ang ibig sabihin, may nawawala sa kanila at ikaw ang pinili nila na maghanap nito. Paliwanag niya. Pero, paano ko hahanapin ang isang bagay na hindi ko alam? Tanong mo, halos mawala na ng pag-asa. Pakinggan mo ang kagubatan. Makipag-ugnayan ka sa kanila. Ngunit, tandaan mo iho, kapag nagkamali ka, hindi lang buhay mo ang nakataya, maging ang kaluluwa mo ay magiging kapalit nito. Habang nilalakad mo ang kagubatan, dala ang kahoy na may ukit. Naririnig mo ang mga bulong na nagtuturo sa iyo ng direksyon. Lalong tumindi ang iyong kaba. Sa di kalayuan, may nakita kang isang anino na tila gumagalaw ng mabilis sa pagitan ng mga puno. Dito ba yun? Tanong mo sa hangin. Kahit alam mong wala ka namang makukuhang malinaw na sagot. Sa bawat hakbang, nararamdaman mong papalapit ka ng papalapit sa kung anong hinahanap nila. Ngunit sa dulo ng landas, may nakita kang isang bagay na hindi mo inaasahan. Isang lumang kahoy na krus na nakabaon sa lupa, natatakpan ng mga ugat at dahon. Tila nagyelo ang iyong buong katawan nang makita mo ang lumang kahoy na krus. Ang mga nakaukit dito ay halos magkapareho sa mga simbolo sa kahoy na iniwan ng mga duwende sa iyo. Ngunit ang mas nakakapagpanindig ng balahibo ay ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid nito. Lakas loob mong hinukay ang paligid ng krus habang nilalabanan ang kaba. Naramdaman mong parang may mga matang nagmamasid sa iyo mula sa mga puno. Sa bawat hukay ng lupa, parang lalo pang bumibigat ang hangin. Nang mahukay mo na ang halos kalahati ng lupa, nakita mo ang isang kahon na nakabaon dito. Ito'y yari sa kahoy. May mga simbolong ukit
na katulad ng nasa punso. Habang hinahawakan mo ito, naramdaman mong uminit ang paligid. Sa likod mo, biglang narinig mo ang mga yabag. Maliliit, mabilis, at papalapit. Paglingon mo, naroon ang 3 duwende. Ang kanilang presensya ay mas nakakatakot ngayon. Ang kanilang mga matay nagbabaga sa ilalim ng dilim ng kagubatan. Sa unay nagulat ka, ngunit hindi ka tumakbo. Alam mong hindi mo sila kayang takasan. Buksan mo. Utos ng isa sa kanila. Malamig at puno ng otoridad ang boses. Agad mong binuksan ang kahon at bumungad sa iyo ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Isang maliit na rebulto ng isang nilalang na mistulang duwende. Ngunit ang mukha nito'y puno ng galit at puot. Napansin mong may basag ito sa ulo. Parang sinadyang sirain. Iyan ang aming nawawala, sabi ng isa, halos pabulong. Isa sa amin, pinatay ng mga tao at ngayon katarungan ang hihingi namin. Parang nabingi ka sa kanilang sinabi. Pinatay? Katarungan? Hindi ko alam ang tungkol dito. Sagot mo. Nanginginig ang boses. Ano ang gusto niyong gawin ko? Ang pumatay sa aming kapatid ay isa sa mga tao sa sityo. Hanapin mo siya at dalhin mo siya sa amin. Nagpatuloy ang malamig na boses. Kung hindi mo gagawin, ikaw ang magiging kapalit. Ang kaluluwa mo ang magsisilbing pangbayad sa kasalanan ng mga tao. Pagbalik mo sa bahay, agad kang naganap ng sagot kay Mang Lucas. Hindi na siya nagulat nang makita ang kahon at marinig ang iyong kwento. Matagal ko nang alam ang tungkol dyan, sabi niya, halos pabulong. Noong bata pa ako, may isang pamilya rito na inatake ng mga duwende. Natagpuan ng pamilya ang isang punso na sinira at sa loob nito, nakita nila ang duwendeng yan. Patay na. Sa takot nila, sinunog nila ang punso at itinapon ang rebulto. Akala nila tapos na ang lahat. Pero hindi natapos. Sabi mo, parang nawawala na ng pag-asa. Anong gagawin ko? Paano ko hahanapin ang taong pumatay sa duwende? Ang pamilya ni Aling Delia ang sagot. Sagot ni Mang Lucas. Mabigat ang boses. Ngunit wala na ang mga magulang niya. Siya na lang ang natitira sa pamilya. Kinabukasan, pinuntahan mo si Aling Delia. Nagdalawang isip kang banggitin ng totoo. Ngunit sa huli, sinabi mo ang lahat ng sinabi ng mga duwende. Nung unay itinanggi niya ito. Ngunit nang ipakita mo ang rebulto, napaiyak siya. Ang tatay ko, siya ang may kasalanan. Pag-amin niya habang lumuluha. Akala niya nagawa niya lang ang tama para protektahan kami. Pero hindi niya alam na ang ginawa niya ay magdadala ng sumpa sa buo naming pamilya. Nais nilang pagbayaran mo ang kasalanan ng iyong pamilya. Sabi mo, kung hindi, ako ang magiging kapalit. Nakiusap si Aling Delia na samahan mo siya sa punso. Bitbit ang rebulto. Pareho kayong lumuhod sa harap ng punso at naglagay ng mga alay. Umiiyak si Aling Delia habang nagmamakaawa. Patawarin niyo kami.
Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang kasalanan ng tatay ko. Pero gagawin ko ang lahat. Tumahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog maliban sa hagulgol ni Aling Delia. Ngunit nang bumangon ka upang tumingin sa paligid, naramdaman mong may malamig na kamay na humawak sa balikat mo. Paglingon mo, naroon ang 3 duwende, mas malapit kaysa dati. Hindi sapat ang dasal. Sabi nila, ang katarungan ay kailangan maganap. Tumigil si Aling Delia sa pag-iyak nang marinig ang sinabi ng mga duwende. Humarap siya sa kanila, nanginginig ngunit bakas ang determinasyon sa kanyang muka. Anong ibig niyo sabihin? Paano ko babayaran ang kasalanan ng pamilya ko? Tanong niya. Lumapit ang isa sa mga duwende. Ang pinakamaliit, ngunit mukhang pinakamatanda. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang buhay para sa isang buhay. Isang kaluluwa para sa aming kapatid. Bigla kang napaatras. Hindi ka makapaniwala sa narinig mo. Hindi maaaring buhay niya ang kapalit. Hindi ba't maaaring magawa ng ibang paraan? Tanong mo. Desperado. Tumingin ang duwende sa'yo at ang galit ng kanilang mga mata ay parang naglalagablab. Hindi mo na iintindihan, tao. Ito ang batas. Ang ginawa ng pamilya niya ay hindi maaaring palampasin. Kung hindi siya, ikaw ang susunod. Nagkatinginan kayo ni Aling Delia. Ramdam mo ang bigat ng sitwasyon. Hindi mo alam kung paano pipiliin ang tamang gawin. Nagsalita ulit ang duwende. Mas malumanay, ngunit may halong babala. May isa pang paraan. Ngunit ito'y napakabigat. Sabihin mo na. Sabi mo, halos nawala na sa tamang pag-iisip. Maaari naming hayaan na hindi na kami kumuha ng buhay. Ngunit kailangan naming kunin ang sumpa mula sa pamilya niya at ilipat sa iyo. Sa gayon, ikaw ang magdadala ng bigat ng aming galit. Natahimik ang paligid. Tumitig si Aling Delia sa iyo. Humihingi ng tawad sa kanyang mga mata. Hindi mo magawang tumingin ng diretso sa kanya. Ang buong katawan mo ay puno ng kaba at takot. Kung tatanggapin ko ang sumpa, anong mangyayari sa akin? Tanong mo sa mga duwende. Hindi mo gugustuhing malaman, tao. Ngunit mas mabuti yon kaysa kunin ang iyong buhay. Napaisip ka. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang pagkakamali mo. Ang hindi mo paggalang sa punso. Ngunit narito ka ngayon, nasa gitna ng isang problema na parang walang tamang solusyon. Pagkalipas ng ilang minuto ng katahimikan, huminga ka ng malalim at humarap sa mga duwende. Kung ito ang tamang paraan para matapos ang lahat ng ito, tatanggapin ko ang sumpa. Biglang sumiklab ang mga mata ng duwende at ang kanilang mga ngiti ay parang nagsasabing ito ang inaasahan nilang sagot. Si Aling Delia, sa kabila ng kanyang takot at pagsisisi, ay umiiyak habang sinasabing, Patawarin mo ko. Hindi mo dapat dinadala ang kasalanan ng pamilya ko. Ang mga duwende ay lumapit sa iyo at sabay-sabay nilang binigkas ang isang dasal sa wikang hindi mo maintindihan. Ang hangin sa paligid ay naging mas malamig. Ang mga lupa sa ilalim mo ay tila gumagalaw.
Ramdam mo ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang bawat bahagi ng iyong katawan. Nang matapos ang dasal, natumba ka sa lupa. Ang huling narinig mo ay ang boses ng mga duwende. Tapos na ang utos namin. Naway kayanin mo ang sumpa. Pagdilat ng iyong mga mata, nasa bahay ka na. Wala na si Aling Delia. Wala na ang mga duwende. Ngunit alam mong may nagbago sa iyo. Ang bigat sa iyong katawan ay hindi lang pisikal. Parang may kung anong nakadikit sa kaluluwa mo. Kinabukasan, napansin mo ang kakaibang tingin ng mga tao sa sityo. Parang iniiwasan ka nila. Habang naglalakad ka, may batang sumigaw. "Huwag kayong lalapit sa kanya! May dala siyang sumpa!" Hindi mo alam kung paano nalaman ng mga tao ang nangyari. Ngunit alam mong, simula ngayon, ikaw na ang tagapagdala ng kasalanan ng pamilya ni Aling Delia. Sa bawat gabi, naririnig mo ang mga bulong ng mga duwende. Hindi na sila galit, ngunit palagi nilang paalala. Hindi pa tapos ang lahat. Anong ibig nilang sabihin? Ano pa ang darating? Paglipas ng mga araw, naramdaman mo ang unti-unting pagbabago ng iyong katawan at pagkatao. Tuwing gabi, naririnig mo ang bulong ng hangin. Tila tinatawag ka pabalik sa kagubatan. Sa umaga, palaging mabigat ang iyong ulo at ang bawat takbang mo ay parang hinahabol ng anino. Napansin mo rin ang pag-iwas ng mga tao sa sityo. Kahit si Mang Lucas na dati madalas mong lapitan, ngayon ay tila may distansya na rin. Lumapit ka sa kanya upang humingi ng sagot. "Bakit parang lumalayo ang lahat sa akin, Mang Lucas? Ano ba talagang sumpang ito?" Tanong mo, halos pabulong. Napabuntong hininga si Mang Lucas. "Hindi ko alam ang buong detalye ng sumpa, iho. Pero may narinig ako mula sa matatanda noon. Ang sino mang tagapagdala ng galit ng mga duwende ay nagiging tagapamagitan nila sa mundo ng tao at nilalang." "Tagapamagitan? Anong ibig mong sabihin?" Tanong mo, naguguluhan. "Kapag kailangan nilang ipatupad ang hustisya o magbigay ng babala, ikaw ang magiging daan. Pero may kabayaran nito. Unti-unti nilang kukunin ang iyong lakas, ang iyong kaluluwa, hanggang sa wala nang matira." Lumipas ang 1 linggo at nagsimula nang magpakita ang sumpa sa mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog ka, naramdaman mong may mabigat na bagay na nakadagan sa iyong dibdib. Pagdilat mo, nakita mo ang isang maliit na figura, isang duwende na nakaupo sa dibdib mo. Nakatitig ng diretso sa iyong mga mata. "Panahon na para sa unang utos," sabi nito. Malamig at matalim ang titig. Napaupo kang bigla, pawis na pawis at halos hindi makagalaw. "Anong utos? Akala ko tapos na ito." Ngumisi ang duwende. "Sinabi namin, hindi pa tapos ang lahat. Ang sumpa ay nangangahulugang ikaw na ang gagawa ng gusto namin. Kung hindi, magdurusa ka ng higit pa sa kaya mong isipin." Kinabukasan, sinunod mo ang bulong ng duwende. Dinala ka nito sa isang kubo sa dulo ng sityo kung saan nakatira si Berting, ang lalaking
kilalang maraming sikreto. Anong gagawin ko dito? Tanong mo. Manmanan mo siya, sabi ng duwende. May kasalanan siyang nagawa at oras na para siya ay pagbayarin. Sa simula, inakala mong simpleng pagmamanman lang ito. Ngunit habang tumatagal, napansin mong may kakaiba kay Berting. Tuwing gabi, umaalis siya sa kubo at nagtutungo sa kagubatan. Isang beses, sinundan mo siya at nakita mo siyang nagbao ng isang kung anong bagay sa lupa. Lumapit ka upang tignan ang kanyang inilibing. Nang hukayin mo ang lupa, natagpuan mo ang isang putol na ulo ng hayop, puno ng dugo at nakapalupot sa basag na tali ng rosaryo. Pagbalik mo sa iyong bahay, naroon muli ang duwende. Natagpuan mo ang aming hinahanap, si Berting, ang sumira sa aming punso, at siya ang nagtangkang magtago ng krimen sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng hayop. Ngunit hindi sapat ang kanyang alay. Ano ang gusto niyong gawin ko? Tanong mo, nanginginig. Dalhin mo siya sa amin ng buhay. Habang iniisip mo kung paano mo isasakatuparan ng utos, napansin mong lumalala ang sumpa. Sa bawat araw na lumilipas, humihina ang iyong katawan. Parang may humihigop ng enerhiya mula sa loob mo. Sa gabi, hindi ka makatulog dahil sa mga bulong ng mga duwende. Isang gabi, pumunta ka kay Berting. Berting, kailangan kitang kausapin. Pilit na pinapakalma ang sarili. Anong kailangan mo? Tanong niya, halatang iritado. Alam kong ikaw ang may kasalanan ng nangyari sa punso. Sagot mo ng diretso. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Berting. Naging matalim ang tingin niya at parang may itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kung ako sa'yo, titigilan ko ng manghimasok sa buhay ng iba. Ngunit hindi mo siya tinigilan. Nang gabing yon, sinundan mo ulit siya sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli niya ang iyong presensya. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Siya na ang tumugi sa iyo. Habang tumatakbo ka sa dilim ng kagubatan, naramdaman mong papalapit siya. Ngunit sa iyong harapan, biglang lumitaw ang tatlong duwende. Dalhin mo siya sa amin, sabi nila. Nilingon mo si Berting at sa sobrang takot niya, sinubukan niyang tumakbo pabalik. Ngunit isang matinis na sigaw mula sa mga duwende ang pumuno sa hangin at natumba siya sa lupa. Parang nawala ng malay. Habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Berting, alam mong wala ka nang magagawa kundi sundin ang utos. Dinala mo siya sa punso habang naririnig ang bulong ng mga duwende na tila nagsasaya. Nang makarating kayo, biglang bumuka ang lupa sa harap ng punso. Ang katawan ni Berting ay hinila pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. Bago siya tuluyang lamunin ng lupa, nagising siya at sumigaw. Hindi! Hindi ako may kasalanan! Sigaw niya ng desperado. Ngunit huli na, tuluyan na siyang nawala sa ilalim ng lupa. Tahimik ang nakatayo sa harap ng punso. Tumayo ang tatlong duwende sa harap mo at sa unang pagkakataon, ngumiti sila sa iyo. Tapos na ang utos, sabi nila. Ngunit hindi pa tapos ang sumpa.
Pag-uwi mo, naramdaman mong mas mabigat ang iyong katawan. Alam mong kahit natapos na ang utos, may paparating pa. Matagal kang hindi nakatulog matapos ang nangyari kay Berting. Ang kanyang sigaw ay parang nakaukit sa iyong isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa bawat patak ng katahimikan sa gabi. Ramdam mo rin ang kakaibang bigat sa iyong katawan. Parang bawat takbang mo ay hinihigop ng lupa at ang hangin ay nagiging mas mabigat sa bawat paghinga. Isang gabi, habang nakaupo ka sa harap ng bahay, muling lumitaw ang 3 duwende. Ang kanilang presensya ay mas malamig kaysa dati at ang tingin nila sa iyo ay tila puno ng awa at kasamaan. Hindi mo matatakasan ng sumpa, sabi ng isa sa kanila. Ang iyong kaluluwa ay naging tulay na ng aming mundo at ng mundo ng tao. Akala ko ba tapos na ang lahat? Tanong mo, halos pabulong dahil sa pagod. Tapos na ang utos para kay Berting, ngunit hindi pa tapos ang paglilinis ng kasalanan ng inyong sityo. Nagising ka kinabukasan sa tunog ng mga tao sa labas ng iyong bahay. Ang buong sityo ay nagkakagulo. Lumabas ka upang alamin ang nangyayari. At doon mo nalaman na natagpuan na ang katawan ni Berting. Wala nang buhay sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang muka ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Parang nakita niya ang mismong impyerno bago siya namatay. Ang mga tao ay nagkumpulan, nag-uusap, may ilan na tumingin sa iyo, bulong ng bulong sa iyong pangalan. Siya ba ang huli nakakita kay Berting? Sabi ng isa. Tingnan mo ang mga mata niya, parang hindi na tao. Sabi naman ng isa pa. Umalis ka bago pa tuluyang lumapit sa iyo ang mga tao sa sityo. Dumiretso ka sa bahay ni Mang Lucas. Nagbabaka sakaling may sagot siya sa mga tanong na bumabagabag sa iyo. Mang Lucas, ano bang kailangan kong gawin? Ano pa bang hinihingi ng mga duwende sa akin? Tanong mo ng desperado. Napabuntong hininga siya. Iho, ang sumpa ng mga duwende ay hindi basta-basta. Ang kanilang galit ay bumabalot sa lugar na ito at habang hindi pa natutugunan ang lahat ng kanilang hinahanap, hindi ka titigilan ng sumpang yan. Paano ko malalaman kung ano ang kailangan nilang gawin? Hindi nila ako binibigyan ng sagot. Sagot mo sa nanginginig na boses. May isang paraan para malaman mo. Sagot ni Mang Lucas. Kausapin mo ang pinakamatanda sa kanila. Siya lamang ang makakapagpaliwanag ng lahat. Ngunit peligroso ito at maaaring hindi ka na makabalik. Sa gabing yun, sinunod mo ang payo ni Mang Lucas. Sa gitna ng kagubatan, lumapit ka muli sa punso. Dala ang mga alay na hiniling niya. Mga sariwang prutas, bulaklak at isang bote ng lambanog. Habang nag-aalay ka, naramdaman mong biglang tumahimik ang paligid. Walang ingay ng hayop, walang hangin. Sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang isang mas malaking duwende. Nakasuot ng makulay na kasuotan at may hawak na baston. Ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa sa 3 duwende na una mong nakilala. Bakit mo ko tinawag? Tanong niya. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nais ko pong malaman kung paano matatapos ang sumpang ito. Sagot mo, pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Tumingin siya sa iyo, parang binabasa ang iyong kaluluwa. Hindi mo magugustuhan ang sagot, tao.
Ngunit kung nais mong matapos ito, kailangan mong ibalik ang balanse. Anong ibig mong sabihin? Tanong mo dito. May mga tao sa sityo nyo na may bahid ng kasalanan laban sa amin. Kailangan magbayad ang lahat ng yon hanggang hindi natutugunan ng hustisya. Ang sumpa ay magpapatuloy. Napaisip ka. Ibig sabihin, marami pa akong kailangang dalhin sa inyo? Paano ko malalaman kung sino? Ngumisi ang duwende. Huwag kang mag-alala. Kami ang magsasabi sa iyo. Simula nun, nagsimula kang makakita ng mga anino sa paligid ng mga tao. Sa unang tingin, parang normal ang lahat. Ngunit kapag tumingin ka ng mabuti, ang ilang tao ay may makapal na anino na bumabalot sa kanila. Alam mong ito ang palatandaan na may kasalanan sila laban sa duwende. Ang una mong napansin, si Aling Marta, ang matandang babae na kilala sa sityo bilang Chismosa. Sa ilalim ng araw, ang kanyang anino ay tila may sungay at ang kanyang tingin sa iyo ay puno ng takot. Isang gabi, lumitaw muli ang tatlong duwende sa tabi ng iyong higaan. Si Aling Marta ang susunod, dalhin mo siya sa amin. Sabi nila. Tumayo ka, nanginginig, ngunit alam mong wala kang magagawa kundi sundin ang kanilang ipinag-uutos. Alam mo ring unti-unti ang sumpa ay binabago, hindi lamang ang iyong katawan kundi pati na rin ang iyong kaisipan. Habang naglalakad papunta sa bahay ni Aling Marta, naramdaman mong may nakamasid sa iyo. Parang lahat ng tao sa sityo ay may lihim na alam tungkol sa iyo. Ngunit takot silang magsalita. Pagdating mo sa bahay ni Aling Marta, nakita mo siyang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Napalingon siya sa iyo at ang kanyang muka ay napuno ng takot. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, nanginginig. Aling Marta, kailangan mong sumama sa akin. Sabi mo sa malamig na boses. Nanginginig si Aling Marta habang nakatingin sa iyo. Ramdam niya ang pagbabago sa iyong katauhan. Parang hindi na ikaw ang kausap niya. Tumayo siya, pilit na nagpapakatatag. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Huwag mo akong dalhin sa kanila. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko noon. Sigaw niya. Hindi na ito tungkol sa kung sinadya mo o hindi. Sagot mo sa malamig na boses. Ang kasalanan ay kasalanan at kailangan mong magbayad. Habang pinipilit mong dalhin si Aling Marta sa kagubatan, nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na bumalot sa iyong isipan. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko yun dahil sa pamilya ko. Ang mga duwending yon ang nagdala ng sakit sa anak ko. Paano mo sisisihin ang ginawa ko? Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Napatigil ka. Ngayon mo lang narinig ang kanyang panig. Hindi ito sinabi ng mga duwende. Paano kung hindi niya kasalanan ng lahat? Sa gitna ng kagubatan, muli mong hinarap ang tatlong duwende. Kasama mo si Aling Marta. Ngunit baka sa mukha mo ang pag-aalinlangan. Dinala ko siya dito, sabi mo. Ngunit nais kong malaman ang totoo. Ang sinabi niya, kayo raw ang nagdala ng sakit sa anak niya. Totoo ba ito? Tumawa ang isang duwende. Hindi mo kailangan ng sagot, tao. Ang mahalaga ay magbayad siya. Napuno ng galit ang dibdib mo. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Sigaw mo.
biglang nagbago ang mukha ng mga duwende. Ang kanilang mga mata ay nagliyab at ang kanilang tinig ay dumagungdong sa buong kagubatan. Hindi ikaw ang magtatanong dito! Tao! Ang sumpa ay tinakda na at wala kang karapatang suwayin ang aming utos! Sa gitna ng kagubatan, napansin mo ang isang bagay. Ang lupa sa ilalim ng puno ay kumikislap. Parang may liwanag na nais lumabas. Ang liwanag ay tila nagbigay sa iyo ng lakas upang magtanong muli. Kung gusto niyong magiganti, bakit hindi niyo ibalik ang sakit sa tunay na may kasalanan? Bakit kailangan ng buhay ng iba? Tanong mo, puno ng tapang. Tumigil ang mga duwende. Ang kanilang galit ay tila napalitan ng pagkabahala. Hindi sila makasagot agad. Hindi namin kayang baliktarin ang ginawa namin. Pag-amin ng isa sa kanila. Ang galit namin ay hindi madaling mawala. Kaya hinahanap namin ang pagbabayad sa ibang paraan. Sa puntong yun, napagtanto mo ang pinakamahalagang bagay. Ang galit ng mga duwende ay hindi tungkol sa hustisya, kundi sa kanilang sariling pagkabulag sa kanilang galit. Tumayo ka sa harap ni Aling Marta at ng mga duwende. Hindi ko na ito gagawin. Hindi ko susundin ang mga utos nyo. Ang sumpa nyo ay hindi makatarungan. Nagliyab muli ang galit ng mga duwende. Kung ayaw mong sundin, ikaw ang paparusahan! Sa sandaling yun, biglang lumiwanag ang punso. Isang matandang boses ang narinig mula sa lupa. Mas malakas at mas mahinahon kaysa sa mga duwende. Tama na! Lumitaw ang isang napakalaking duwende. Mas matanda kaysa sa lahat. Siya ang tunay na pinuno ng kanilang lahi. Ang tao ay may karapatang magsalita. At tama siya. Ang galit nyo ay nakalampas na sa hangganan ng hustisya. Tama na ang parusa. Ang tatlong duwende ay yumuko. Parang mga bata na napagsabihan. Ang matanda ay humarap sa iyo. Patawad tao. Ang iyong lakas ng loob ang nagbukas sa aming mga mata. Ang sumpa ay binawi na. Pagbalik mo sa sityo, napansin mong wala na ang bigat ng iyong katawan. Ang mga tao ay hindi na natatakot sa iyo. Si Aling Marta, sa kabila ng kanyang kasalanan, ay tumulong upang magturo sa mga tao na magbigay galang sa mga nilalang sa paligid. Ang sityo ay nagbago. Ang mga tao ay mas naging maingat at mas mapagmalasakit sa kalikasan. Ang galit ay maaaring magdala ng pagkabulag kahit sa mga makapangyarihan. Ngunit ang tapang, katapatan at paghahanap ng katotohanan ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang respeto sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki, ay daan upang magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan.